iginit naman ng COMELEC na walang dagdag bawas sa bilang ng boto. Yan po ay matapos ang tila milyon-milyong bilang na nabago sa mga kumakandidatong senador ngayong midterm elections. Para po sa update, magbabalita live mula sa opisina ng COMELEC si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, kung hindi dagdag bawas ang nangyari, ano daw ang eksaktong naging paliwanag ng COMELEC? Angela, kanina lamang nagpaliwanag si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na wala raw dagdag bawas nor vote manipulation base nga doon sa sinasabing mga concern ng tao na may pabago-bago daw na nangyayari doon sa bilang ng mga boto. At nilinaw din ng COMELEC, hindi raw sila maaaring gumawa ng ranking o kaya naman ay sumatotal ang COMELEC hanggat hindi nila inilalabas yung opisyal na listahan ng mga nagwagisa na mga nangangandidato. Ang meron lang daw ang COMELEC, lalo-lalo na sa kanilang website, ay yung real-time na refleksyon ng resulta ng election returns mula sa bawat presinto na nasa 93,600 ang bilang. At mula sa mga presintong araw na itatransmit ang mga datos papunta sa server ng COMELEC, ng media, even ng election watchdogs. So ilan sa tinitingnan dito na posibilidad ay yung pagkakaiba raw doon sa sistema, sa programa ng mga ito upang ilabas yung pag-present ng bilang ng mga boto. Pero pinaliwanag din ni COMELEC Garcia na ang COMELEC ay sinesend lang nila yung election returns mula sa clustered presses at hindi yung tally for the votes. At nakita din natin kanina, bandang alas 10 ng umaga ay nag-convene na ang National Board of Canvassers para na patuloy ng simulan itong pagka-canvass ng kanilang mga boto. At tinitingnan nila na by Saturday, May 17, may poproklama na silang mga nagwawaging senador. Angela. Merimon, bukod dito nga sa usapin na to, pinag-uusapan din, of course, yesterday yung mga iba't ibang aberya na naranasan ng ating mga botante sa paggamit ng ACM. Ito ba ay direktang tinugunan din ni COMELEC Chairman George Garcia at ano na mangyayari dun sa mga boto na yon? Angela, kahapon yung isa sa pinaka-narinig nating malinaw, nasa 300 yung naging ACM na compromises o naging problema, pero 200 dito ay pinalitan agad kasi may mga contingency machines naman daw. At sinabi dito ng COMELEC, kapag may aberya, ayaw na raw nilang patagalin yung mga problema na ito. So kapag nakikita nilang aabuti na ng isang oras na hindi nare-resolba yung issue ng paghirap ng pagbasa ng ACM dun sa mga balota o niluluwa ang mga ito, walang nailalabas na resibo, pinapalitan daw nila agad ito at yung ACM na may nakitang issue ay ipapadala naman doon sa kanilang tech team para ayusin at makakasama na yun sa rotation ulit ng bilang contingency machines. Bukod dyan, yung ilan pa sa mga natanggap din ng COMELEC, lalong-lalo na dito sa COMELEC Voter Care Center, may bilang din ng mga tawag na ang concern pa rin nila ay yung voter experience ng iilan. Halimbawa na lamang dito, isang mag-inang botante raw mula sa Makati, finorward na lang dito yung kanilang concern for better evaluation daw na naging sistema ng pagboboto kung saan despite na active daw yung voters ID nitong botante, hindi raw lumabas yung pangalan nito doon sa kanyang voting precinct. At ang nasabi naman sa atin dito ay yung mga ganong concern pa raw kahit tapos na ang araw ng halalan, ilalakad daw at ilalapit nila ito sa komite ng COMELEC. At nilinaw din ng COMELEC last week pa lang, may 5-year prescription period ang COMELEC para habulin din ang mga paglabag sa election code at sa iba pang regulation na may kinalaman dito. So isa lang sa mga binabantayan nila yung mga vote buying and selling, kaya hindi pa rin pwedeng makampante kung merong nag-take part sa aktibidad na ito na makakatakas sila dahil tapos na ang araw ng halalan. Dahil may 5 period pa na prescription ang COMELEC at lahat ng mga problemang ito maaari pa rin nilang habulin sa mga susunod na linggo, buwan at taon. Angela. Merimon, meron ka bang impormasyon o kung nasagot ba ito sa press con kanina ni COMELEC Chairman George Garcia tungkol doon sa nangyari sa Maguindanao kahapon kung saan talagang na-delay yung pagboto ng ating mga kababayan doon, naharang yung mga election paraphernalias, etc. At sila ay parang bandang hapon na, no, tanghali na nakapagsimula bumoto. Ang tanong dito, natapos ba yung botohan doon? Meron ba tayong mga kababayan na disenfranchise? Angela, so far yung huli nating impormasyon na nakuha dyan na nakipag-coordinate, lalong-lalo na ang doon sa bandang Maguindanao del Norte at saka Maguindanao del Sur, ang COMELEC sa Philippine Marines para nga raw matulungan yung electoral boards na ipagpatuloy yung kanilang pagboto. Kasi even dito ngayon, yung sa likuran natin, nakalagay kasi dyan yung sistema ng consolidation and canvassing system. And napansin natin, bandang BARM area o Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, medyo matagal pa talaga yung pagpasok ng kanilang election returns. So ito yung inaabangan natin sa mga susunod na oras kung magkakaroon pa ba ng problema pagdating sa transmission ng mga ito
kaya naman ay mareresolusyonan ng COMELEC yung mga complications na kinaharap ng rehiyon na ito. Alright, maraming salamat sa iyo to our mobile journal, Mary Mon Reyes.